Good day mga idol at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So bago natin silipin itong accomplishment namin dito sa aming ongoing project dito sa Barangay Nagbitin, Villaverde, Nueva Vizcaya ay magpapasalamat muna tayo mga idol sa tiwalang binigay po ulit sa atin dito sa ating project po na ito. At maraming salamat bayaw at ate sa tiwalang ibinigay ulit sa amin. God bless you both and God bless your home. So silipin natin mga idol yung tinapos muna natin dito sapagkat hindi pa naman po tapos ito lahat. So bali ang ginawa namin dito ay ceiling painting and then yung wall painting po ng bahay. Sa mga nakasubaybay po sa amin ay siguradong alam na po itong project natin na ito. So i-detalye natin yung mga design, yung mga kulay, yung mga lalagyan ng mga ilaw. Sisilipin po natin lahat. So simulan natin sa ceiling mga idol. So unahin natin dito sa receiving. So may cove po dito sa gilid. Mga idol. So yung cove natin diyan ay 30 cm po yan. Yung lapad niya. At may strip light po ito. Itong cove niya, paikot. And then may strip light din po tayo dito sa may design niya dito, yung pinaka-L. Then meron din po dito sa gitna. Then center light, then pin light sa mga gilid. Yan, ito po yung design natin sa living area. Yan. And then sa sumunod, pinaka-living area po ito. Yan. So ito yung design niya. Lahat po ng plate, yung 4 na plate na yan, may cove po yan. May strip light pala. Yan, naka-cove po yan. And then sa gilid, may strip light po yan. Then dito naman po sa pinaka-kitchen nila. Yan ang pinaka-design niya, simpleng drop ceiling. May center light and then strip light po yan, magkabilaan. Yan. And then dito naman sa receiving ng room, yan may simpleng box po tayo diyan. Nag-drop lang po tayo ng 2 inches. Yan. Pasok tayo sa room mga idol. So ito yung room. Kadalasan nakikita natin sa yung mga design po na ganito ay sa mga kwarto Yan, may drop po tayo dito, tapat po ng bed frame. May strip light po yan. And then meron din po dito sa pinaka-L nya. And then may shadow light po tayo dito sa gilid. Yan. Dito sa CR mga idol ay plain lang naman po ito. Ito yung kulay nya. Yan. So, yung kulay na ginamit natin dito mga idol ay choice po ito ng may-ari. So, dalawang kulay lang yung ginamit natin dito. Bale, itong blue na ginamit natin dito, itong blue po ay po ito? Calm Sky. Yan na Davis. Davis po yung brand. So, pag Davis mga idol ay semi-gloss lang naman po yun. Yan. Hindi masyadong makintab. So itong puti naman mga idol ay po ito? Gloss po na Boysen yung ginamit natin. And then sa primer mga idol ay yung ginamit natin dito ay Acrytex po lahat yung ginamit natin. So mostly talaga sa mga box type po na bahay sapagkat itong ginagawa natin mga idol ay box type po ito. Prone po ito sa mga leakage ng tubig ulan. Pag umulan, tumatagos yung yung patak ng yung basak, tumatagos sa loob. So minabuti natin mga idol yung gamitin natin na pang primer dito sa loob kahit naka-indoor tayo. Ay Acrytex primer So sa mga pintor, kabisado ito, medyo may amoy po talaga ito.
medyo masangsang po talaga yung amoy, lalo na pag bagong pintura. So, yung mga ganitong pintura mga idol, itong Acrytex ay pang waterproof din po ito. Yan. So, yan din po sa malamang pag na-waterproof natin. Ito rin po yung pang-primer natin sa labas pag halimbawa nagpapintura na po sila sa labas. So, ito yung ginamit natin, Acrytex primer. Ito po yung pinakaasawa niya, yung reducer. Acrytex reducer. And then yung ginamit nating pang top coat, gagaya ng sinabi ko kanina mga idol, ay ito po, Davis na blue. Itong blue ay Davis po. Yan. And then gloss na latex white, itong puti. At punong puti. Yan. So naibalik na rin natin yung mga tinanggal nating pinto mga idol. Yan, okay na po lahat. Yan, yes na yung mga pinto. At nilagay na rin natin itong pintuan ng CR para yan, para may lalagyan muna tayo ng mga gamit na may iwan, yung mga naiwang pintura. Diyan muna natin lalagay. So, yan muna yung tinapos natin dito sa ating project po na ito, mga idol. At hopefully mga idol ay makabalik tayo ulit dito mga idol sa project natin na ito. So pag-iipunan ulit yung next step po dito sa kanilang bahay, sa tiling dito sa ground floor. Sapagkat 2-story po ito mga idol. Sisilipin natin mamaya sa labas yung kabuuan po ng bahay, alang-alang sa mga bago sa ating YouTube channel. Pero kung sa mga bago po, kung gusto nyong mapanood yung mga paggawa natin dito, may DIY po tayo dito sa Kisame. Paggawa po ng mga precast molding, yung mga ginawa natin dito. Bukod sa palitada, sa presyo ng palitada, may konting idea po tayo na binigay dito. Balikan nyo lang po yung mga videos natin. Okay, tara sa labas at silipin natin yung pinakalabas po ng bahay. Yan, so ito yung labas ng ginagawa natin, mga idol. So na-video na natin ito, na-picture na natin sa mga latest sa mga ibang vlog natin. Yan, yan, labas niya. So okay na rin po to, itong fixed glass, naayos na rin po yan. Yan, pasok tayo sa loob. Yun. Okay mga idol, so that's it. Yan yung update dito sa ating project na ito. So katulad po ng sinabi ko kanina, thank you so much po sa lahat ng tiwalang binigay po sa atin ng may-ari po ng bahay. Again, God bless you too, and God bless your home. So dito na natin tatapusin yung video natin, mga idol, at abangan niyo po kami sa aming susunod na project. At salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel, at pa-like and subscribe din po sa ating FB page. So ito po yung FB page ko. Ito rin po yung personal account ko sa Facebook. Yan. So yan mga idol,
Lagi po tayong mag-ingat at God bless po sa ating lahat.